Ako'y nanggigigil. Wait lang mga kamare, kamarites, kahit anong mga kamakama dyan. Ako'y nanggigigil talaga naman. Ito'y nawala na sa aking utak. Bakit kaya? Ako'y inyong sana'y mapaliwanagan or inyong i-enlighten. Bakit kaya? Hindi ko nilalahat. Pero bakit kaya karamihan sa mga broker na nagpaparent, yung broker sa side ng ng owner, sa condo, sa bahay, ganyan, yung mga nagpaparent. Bakit kaya kapag magre-renew ng contract or yung ano tawag dito, yung magbabayad na ng renta, mabilis pa sa madaling araw. Hindi pa sisikat yung araw, talagang naandyan na, nag-message na. Yung alayo-layo pa ng due date ha, kahit 3 months, 2 months before the due date, talagang sila nagkukusang mag-message sa'yo. Abay, kapag tapos na yung kontrata, tapos usapang security deposit na, abay, parang mga naglahong parang bula. Bago sumagot sa message mo, abutin ka pa yata ng Pasko, bagong taon, lahat na ng okasyon darating na hindi pa sumasagot. Tapos pag talaga sumagot pa sa lahat ng ikaw pa yung nagpi-please Ba't kaya parang ganun? Samantalang kapag naman sila ang may kailangan na ng yung para sa renta-renta na yan hindi mo nga message kahit kusa ka naman nagbabayad ng renta talaga namang lahat na lang magandang approach in-approach. Ito hindi ko nilalahat. Shout out kay Miss Paula Sol. Sa tagal-tagal ko sa pagiging ilang taon ko Chinese translator up to now. Yung mga ka-Chinese translator ko dyan, siguro naman for sure, naranasan nyo rin. Pero shoutout kay Miss Paula Sol sa lahat, simula nung 2018 up to now. Si Miss Paula Sol lang ang bukod tanging broker. Taga Laguna, I guess sa Laguna siya. Kasi sa Laguna, nung nasa Laguna time ako, naging broker namin siya sa mga tenant namin. So, in fairness, sa lahat ng dumaan sa akin ng mga broker, bukod tanging siya ang hindi ganon. The rest, ganon. Ay, nako. Tapos ganito pa, pagdating na security deposit, lahat na deduction, diniduct na. It's not my money, it's sa mga amain ko na pera yan. Pero pag bini-breakdown na sa kanila, nakapapagano na lang Alam nyo yun. Tapos yung sabi nga nila, yung integrity, yung prinsipyo sa trabaho, 'di ba? Kung talagang naandun yung prinsipyo mo, siguro naman hindi yun yung tipo na kapag may bago kang kliyente, ganito kagaling, kabait. Tapos pag tapos na yung kontrata, paano babalik sa'yo yung kliyente na yun in the future? Paano ka i-endorse or sasabihin ikukwento sa ibang kliyente na itong broker na to is napakagaling, talagang honest, responsive. Ganon ba? Wag namang madamay lahat ng Pilipino, oy. Hindi naman lahat ng Pilipino ganon, Diyos ko naman. May ganon na nga sa DPWH, pati ba naman yung mga broker sa ganyan, nagkakaganyan pa, oh my God. Dami-dami ng problema ng Huwag tayong maano sa pera. Yung pera ay kinikita, huwag nyo sabihin porket ikaw may trabaho ka, gano'n. Hindi yun sa gano'n. Hindi yun ang ibig ko sabihin, hindi gano'n yung punto. Kung gusto ninyong yung maluwag sa dibdib, ang daloy ng buhay, huwag kayong manggancho. Diyos ko, parang ito pa lang, Nakalimutan ko na, may nag-remind lang sa akin na isa pang broker. Pero mo ba naman noon pa yun, 60,000 daw naka-hold para daw doon sa isang piraso ng kahoy. After nung lahat ng dinidak na niya, ang sabi noon, i-hold daw para daw doon sa isang piraso ng kahoy na in-endorse yun sa aking mga amain noon, sira na pala ng ganun. Ang mali lang nila,
Yung dating translator doon, hindi pinagawa ng kasulatan. Ay di, okay, given na yun, sige, walang kasulatan. Isang pirasong ganun, hinol 60,000. Ganun lang, oh. Tsaka siguro mga 3 dangkal. Kailangan daw makamat ang ganung kahoy. Hinol 60,000. Abay, pagdating-dating ng oras ang sabi, wala na daw yung 60,000, penalty fee daw yun. Ano penalty? Saan ka nag-penalty? Lahat yun dinidak mo na kung ano yung kailangan didak, yung paklining ng kwarto, tsesiboreche, lahat na ng deduction dinidak mo na. Pati nga yung mga tip na doon, tip sa naglinis, tip doon sa nag-check ng aircon, tip doon sa pumunta ang naandun na rin sa dinidak. Diyos ko. Tapos may naranasan pa ako dati. Hindi na-prove yung yung pass ng gate pass ng isang ang laki talaga ng ref, sobrang lapad. Ibang broker naman to. Ayaw niya i-approve yung gate pass. At daw, ang dami cheche-poreche. Ganun din naman. Dinidak na rin kung ano yung didak. Wala nga siyang binigay na yung isa namang broker, wala na siyang binalik na security deposit. Ayaw pang ipalabas yung rep. Nagustuhan niya ata yung rep. Alam mo, sabi ko nga dun sa dati kong amain, wala na yun eh. Nasa China na. Ang sabi ko dun sa dati kong amain, gugupitin ko nga yung kable, yung saksakan, para hindi mapakinabangan. Di, wag ilabas. Ano ang sabi ng aking amain? Akala nyo ba lahat ng mga masama ang ugali? Ano lang yan, kahit anong nationality mo, may masama, may mabuti. Ano sabi ng amain ko? Wag na, hayaan mo na. Wag na, hayaan mo na. Kasi nila na madami talagang napagdating sa pera nasisira. Ay, ewan ko. Okay, nang gigigil. Okay. Yun. Ngayon, naging penalty fee. Penalty fee para saan? Sabihin mo. Ay, hindi ko talaga mawari. Alam mo, babagyo na. Sana naman ay wag na nga punta numuloy. Sana ay lumihis na. Diyos ko, may init. Parang painit din ang kasing lakas na rin ng bagyo yung init ng aking ulo sa mga ganong klase. Ay nako, ano ang ganda pa naman ng pakilala nila. Yun, may sinasabi pa naman kapag inaano na broker, certified broker, ganon. Pero syempre hindi naman pinapakita yung kanilang hindi ko alam kung anong meron ng broker kapag sinasabing certified or legal. For sure may mga ID yan. Wala naman siya pinapakitang gano'n na certified broker, ewan. Pero siguro, ewan ko. O ano yun? Basta lang. Huwag tayo masyadong Diyos ko, iksi-iksi ng buhay. Yung mga ganong, ng pera, sisirain mo yung, sisirain mo yung pagkatao mo dahil dun sa pera na, bigla mong ginanon. Oh my God.